bawat isang mabubudol. Ngunit, atin hong tingnan nga natin kung totoo yan, ha? Sa live ni Gusgusin, pinahiwatig niyang, bakit di mo banatan? Wala ka kamong kinalaman hindi mo magawa. So, ibig sabihin, baka nga. Ano iisipin namin? Baka nga. Kahati ka. Kaya nga meron kayong top-top, di ba? Kaya meron kayong top-top. Diyan sa ano nyo. Sa live nyo, meron kayong top-top. 250, di ba? 250,000 bawat isang mabubudol. Puro talaga kabobohan si Kulaong sa live niya, no? Yan, kaya siya napapahamak Ngunit, atin hong tingnan kung scam nga ba ang TapTap Send, mga kahombre ko. TapTap Send is a legal and regulated money transfer service. Operating globally. Licensed in numerous countries, US, UK, EU, and complying with financial regulation by using strong encryption, account verification, and safeguarding customer funds in separate banks, making it a legitimate platform for sending money internationally. At yes, Norman Gusgusin, it works. Lalo na dun sa iba't ibang mga bansa na nakasulat dyan, ha? Kung saan talagang literal na namimigayan ng $20. Sa unang beses mo siyang gagamitin. Legit yan, Norman Gusgusin. Hindi yan tulad mo na hearsay lang, ha? Na peke-peke lang, na sinungaling. Legit yan. Marami na mga kahombre kong gumamit yan and legit yan, ha? At sabi mo, scam to. Hindi lang naman ako nagpo-promote niyan. Ang aking kaibigang si Alex Gonzaga ay nagpo-promote niyan. Ang ating kaibigan na si Ivana Alawi ay nagpo-promote niyan. At syempre, ako! Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din. Naisingit pa yun ni MG, no? O, Kulaong, nakapag-promote patuloy ng TapTap. Ko na Ay, nako talaga, Kulaong. Gatas na gatas talaga, no? Dahil sa'yo, Kulaong, baka lalong lumakas itong TapTap Send. Norman Gusgusin, tumabi ka dyan. Small influencer ka lang. Wala kang pwesto dito. Naiinggit ka lang kasi kami ay literal na merong ini-endorso at binabayaran kami to do that legally. Ikaw kasi, di ba? Narinig mo lang kung magkano kinikita ko sa endorsement. May kontrata ako dyan. Magkano babayad sa akin dyan? Sabihin ko na nga, kalahating milyon binabayad sa akin yan. Ilagay ko lang yan ng 10 beses. Nagsabi ka na ng ganito. May mga nakalagay na produkto dyan. No? Ngayon, kung ano man yung business mo, pwede ko i-promote yan. Bakit ang hindi? At maganda ho ang revenue sa pagtitinda ko ng TikTok at marami akong nabili. At sa tingin mo naman, Norman Gusgusin, may magtitiwala sa'yo? Ha? May magtitiwala sa'yo? Na i-endorso mo sila? Okay ka lang? Sa sobra mong sinungaling na yan? Ha? Baka pinapasabi lang nila sa'yo, $20 na libre ang ibibigay sa'yo sa una mong gamit ng application, sasabi mo $1,000,000. Sorry, tumalsik. Pero sobrang love trip. Di ba? Imagine yung ganun ka di ba? Yung sasabihin mo, it's either i-exaggerate mo para sa positivity mong makukuha o ine-negative mo para sa interest mo. Ganun lang yon, man. Okay na sana kaso minamali mo. Parang ganun, mga kahombre ko. Di ba? Gets nyo? So, paano may magtitiwala sa'yo, Aber? Di ba? Baka kahit i-endorse mo nga yung lie detector test, hindi rin sila pumayag kahit for free. No way, man. Di ba? Para lang makita na gumagana yung lie detector test. Ma-detect na nagsisinungaling ka talaga. Kaya, i-endorse mo nga yung lie detector test. Tutulungan kita, ha? Tutulungan kita, Norman Gusgusin, kung gusto mo. So, ibig sabihin ba niya, Norman Gusgusin? Ivana Alawi, ito ang subs. Alex Gonzaga, ganito ang subs. Makagago, what's up, man? Ganito ang subs. Ibig ba sabihin niya, Norman Gusgusin, kami ay nang i-scam? Oh my God! Sobra mong out of this world. Inggit ka lang kasi. Sinungaling ka kasi, hindi ka magiging ako. Sa post ng ating kaibigan na si Food Genius,
May isang taong tumawag kay Norman Gusgusin na madaling araw. Hello, pare. Sino to? Buknoy. Buknoy. RW, pare. Buknoy RW. Bukbuk. Si Buknoy. Oo, RW. oo. May pagkakakitaan. Hindi ako tinatawag ng pare noon. Boss ang tawag sa akin noon. Tarantado, magpapanggap ka lang eh. Nang ina mo. Pare, Sampaling kita eh. kamusta ka na, pare? Bukbuk to, boss. Huwag ka magpapahuli sa akin ha. Ang aga-aga mo. Ang aga-aga mo, putang ina mo. Wala ka nang maloko, gago. Grabe, Norman. Talagang pinagtitripan ka na lang ngayon, ano? Oo. Deserve mo yan. Sobrang yabang mo kasi at sobrang asbag mo. Busit na busit na sa'yo lahat ng tao. Kaya mag-iingat ka, Norman. Mag-iingat ka. Kasi baka mamaya, pag ikaw ay nakuha, after mo malabasan ng waran, patikimin ka ng isang kabang sampiga ng mga tao sa loob ng kulungan. Lalong-lalo na yung mga tinetaint mo ang reputation tulad ng Sputnik Gang. Anong pangkat mo? Sputnik. Sputnik. Kaya mo patunayan yan? Oo naman, boss. Okay. Totoo ba na ako daw, nung ako yung gobernador nyo, tagalinis daw ako ng inidoro? Malabo yun, boss. Ganon. Kumusta na buhay-buhay? Kalalaya mo lang daw kanina. Boss eh. Tulad ng Alpaca Road. Si Casper lang yun. Long live sa mga kabrad ko, ha? Sa Alpaca Paro, ha? Oh, long live. Oh. Kung saan ginagamit mo ang pangalan nila sa kabulastugan mo. At sinasabi mo madalas bilang panakot na parte ka nila. Pero hindi. Diba? At huwag niyong kakalimutan, sabi niya, gobernador daw siya sa kulungan. Ako nakulong. Totoo yun. Hindi ko yan dinideny. Yang kulungan naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex to kung anong katungkulan ko doon. Tanga. Nag-gobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Nakuha mo? Alam mo yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Kinang-kina mo. Tingnan nga natin kung masasabi mo pa yan once na nakakulong ka na. Ibibidyo kita, sasabihin ko sa'yo, sige nga, sabihin mo nga na gobernador ka. Totoo ba? Excited ako, mga kahobre ko. Nako, masaya yan. Lumabas rin ang isang conversation ni Gusgusin sa isang babae. Yan, nako. Mukhang in love ho ang ating bida. Pakinggan natin. Tawag ka ulit. Hello, kamusta po sir? Wow, mabuti naman. Handito ko sa Pampanga. Pakape ka naman dyan, tumawag pa. Oo, saan po? Dito sa Angeles, saan kita pupuntahan? We, ikaw pa sir, naririnig ko sa live, panay bengbang ang sinasabi mo. Kamusta ang bembang kagabi ng Viva Max? Ba, masaya, exotic. Matutulog na naman ako. Pagkagising ko, bembang na naman ako. Malamang, katakot-takot na bembang inabot sa akin noon. Laki ng gastos ko nung kasal namin, $1 million yun. Di syempre, puro bembang inabot noon. Ano ka ba? Syempre, nung kakakasal namin, ang inabot sa akin noon, bembang doon, bembang dito. Puta de, ang laki ng kalempang ko. Yung mga binebembang ko nga ng mga mga Viva Max puta, halos lumabas yung bata eh. Ayun naman. Di lalong hindi nanalo yun. Lalong hindi ba nanalo yung pagpalakihan ng kalembang. Tanga na, pag may binembang nga ako, halos nagpapakabatay eh. Ay, Francis, wag mo ako iiwan. Tarantado, kumakain ng burat yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre, pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Bobo ka, no? Bobo.
Si Mayo, di ako naka-score, bawal na buwang ako. Tarantado, kumakain ng burat yun. Oo, bobo. O, kahit parating mo kay Mayo, kumakain ng titi yun. Oo. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Oo, silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, o paki-lips to lips na lang yung edits ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ba? Baka bata ni Mayo nag-comment, no? Kung ikaw yung bata ni Mayo, kung syota mo si Mayo, true. Eto totoo. Yung misis mo ngayon, o yung syota mo, pinakakain ko ng titi yan. Ang sagwa, nagsasalita ng ganyan yung isang kulaong. Pero wala siyang panama dito sa bago ni Mayo. Diba? Hindi nakatulad noon na ang babae, kasi alam niyo sa totoo lang, ako nga, duda rin nga ako kung talaga yung asawa ni Kulaong yan eh. Duda ako dyan eh. Kung talaga asawa ni Kulaong yan. Kasi may nagsabi nga po sa atin, ito ay for for the movie lang na the signatory, yung pakikitungo ni Mayo. O baka kinuha nilang artista, kinuha ni Kulaong na artista, ayon nga sa vlog ni Manuel Mejorada ay bride for rent ba tawag doon sa ginagawa sa sa Japan. Actually, meron namang mga documentaries diyan patungkol sa ganyan na sitwasyon sa Japan na yung babae ay parang ginagawang bride for rent. O umaarte lang na mag-asawa sa public para maipakita na masaya yung lalaki sa buhay niya. Kahit hindi. So, parang ganon yung kwento sa akin nung kasama sa pelikulang The Signatory na nakausap ko. Kaya duda ako dito sa sinasabi ni Kulaong. Na ganyan nga po, na kumbaga, yung naging asawa niya talaga. Pero kung naging asawa niya naman talaga, di ba? Hindi naman si Mayo ang nasira dito sa kanya mga pagsasalita, siya. Kaya pala hindi ka na umuwi ng Isabela sa tatay mo, hindi ka pumupunta sa tatay mo, hindi ka pumupunta sa pamilya mo, kasi nga, ganyan ka pala. So para pinapatunayan lang ni Kulaong na totoo yung issue sa kapatid niyang babae at sa kanya. I-lips to lips mo yung edits ko, bobo. Ganun lang yun. Siyempre, social media, ano ka ba? Social media lang yan. Wala ka ring jowa, no? Kita tayo? Date mo ako! Malayo ako sa Pampanga pa ako, sir. Di ka ba luluwas? Pag magmamanila ka, date tayo. Minsan lang ako mapamanila, sir. Pag may mga event, ako ang gawin mong event. Ang galing talaga ni Norman Gusgusin. Gusto siyang gawing event. Bunatin mo ako. Ang galing. Gawin siyang event. Gawin kang katatawanan. Ay, para sa babaeng kausap nito, o kung sino ka man, basta i-play mo na lang yung mga videos ko kay Norman Gusgusin. Ay, alam nyo, yan ba yung sinasabi ni Kulaong na stress na stress? Eto, puro yung tawa, hindi gawa-gawang tawa. Talagang totoong tawang-tawa si Makagago. Si Kulaong, nakikita natin, stress na sa sa buhay. yun na yung main event. Talagang literal. Sit back and relax. Talagang marerelax ka, kakatawa. Solid talaga to. Feeling singer lang po ako. Sige, ako na lang pupunta sa'yo. Kailan naman po, sa 8 date tayo. Taman-tama, wala akong jowa ngayon. Ayun, naku. Nakaisa kaya si Norman Gusgusin. Ang balita ko dyan, si Yulen Marcos at saka si The Kings yan.